Hello guys! So bumaba muna ako saglit guys from workshop and then waiting for another new workshop about the lunch and learn. We will discuss or they will talk about to avoid scams. So yung buho ko guys sumasabay, sobrang init ngayon dito guys sa Hong Kong. So bumabala ako saglit para mag-top up sa aking remittance. Dahil naghihintay na yung aking kapatid na para bumili ng kanyang school shoes and uniform. So yes, so babalik na ako guys sa venue para mag-attend ng next workshop. Tiisin nyo lang yung aking seminar. Okay, yun. So, I'm new as a Vice Consul in Hong Kong, but I've been here before. Mga siguro 18th time ko na sa Hong Kong. Because my wife's from here. Okay, so taga Hong Kong po ang asawa ko. So, very familiar ako sa Hong Kong. Actually, yung language center when I studied Mandarin, nandun lang sa Wing-On building. Diyan ng kabila. Diyan sa Wing-On, di ba? So, diyan kami, may mango shake doon sa may dulo. Diyan kami, yung mga kaklase ko dati nung sa Mandarin, tumatambay. So, sabi ko, dito pala yun. Sana sinabi na lang nila, Xiongwan, kasi central na talaga sa nila. Sadly, minsan ang pag-ibig nakakapahama. The problem is, I'll discuss later. Okay? Sige. Next slide, please. Employment scam. What is it? Usually, it involves yung tinatawag nilang visa consultancy. Nakarinig na po ba kayo ng visa consultancy? Oh, work in Canada. Work in Poland. Study in Canada part-time. Study in Canada part-time. Work part-time. O, gano'n. Bring your family. Pakakuha kayo ng work. Red flag na yun, no? Alam niyo po yung sabihin ng red flag, no? Mukhang nangangamoy man ng isda. Okay, something fishy. Also here in Hong Kong, there are licensed employment agencies, EAs. Sila lang din po kailangan partner po yun parating tandem yun, no? I-discuss ko rin pamaya kung ano yung third country deployment, which is ayun, common po sa atin yun, no? Okay, ano nangyayari dito? Ayan, nakita na, third countries, pumala ko Hong pwede kang pumunta ng Poland, Romania, Czech Republic. Tapos, ang taas-taas ng singil sa'yo. Pero visa consultant sila. Hindi sila recruitment agency. Tapos, parati kayo nang pinapasign. In cases that the visa is not issued, there will be no refund policy. Yan. Okay. Study in Canada mo, pa-part-time work ka daw. Hindi ko pwede yan, Only licensed recruitment agencies from the Philippines. Sa Philippines po parati ang sending point. Hindi po pwede from Hong Kong. Bakit po? Under our laws, all criminal laws are territorial in nature. Dapat po, para mabigyan mo siya para makasuhan mo yung isang tao ng trafficking or illegal recruitment, kailangan one of the elements of the crime, abogado ko pala ako sabihin. One of the elements of the crime has to occur within Philippine territory. Kasi kung lahat yung nangyari overseas, may hirapan tayong humabol. Kaya po, ganun yung sistema ng gobyerno. Yung recruitment agency na Pinoy may counterpart na employment agency doon sa host country. Kasi pag may nangyari sa inyo, ang papanagutin natin ay yung employment agency doon sa host country, saka yung Pilipinas, at saka yung recruitment agency sa Pilipinas. Yung dinadala natin sa korte. Kunyari may mga nata-terminate sa inyo, ang tinatakot naman namin yung employment agency na bigyan na ng accommodation itong kababayan namin. Diba? Sino ba yung pinapasara namin sa Pilipinas? Yung mga licensed recruitment agency. Itong mga visa consultant na fly-by-night. Just ko Lord, nasa Dubai sila ang gagawin natin. Saan sila nasa Singapore sila nakagawin. Diba? O yan ang mga modus operandi nila. So, minsan pupunta sila sa Hong Kong.
Bigay sila ng orientation. Kaya ako, looks familiar na ba? Yes! No. Meron pa sila ibutang sikat na tao. Marami pong magka-testimonial. Gumanda po buhay ko, pupunta. Hindi ko naman sinasabi na walang trabaho naghihintay sa inyo doon, pero malamang mataas yung chance na hindi. Kasi from the very first instance, what they are doing is illegal. Number one, holding orientations on a tourist visa is ano pong krimen sa Hong Kong? Breach of conditions of stay. Pag turista ka lang. Di ba po pag DH ng ibang trabaho, kinukulong, ganun din sa turista. Di ba? So if you come on a tourist visa, tapos nagpo-promote ka ng business, visa consultancy, that's actually illegal. Under Hong Kong law. Philippine law, not so much, but under Hong Kong law, yes. You can come to us and then ask them, oh, bakit siya, turista siya, gumagawa siya ng movie. Ganun kasi nodo sa grande nila eh. We had one case. She's from Kazakhstan. She's recruiting OFWs, DH dito sa Hong Kong, papadala sa Kazakhstan, sa Russia. May trabaho, may Russian din. O Sila ay mga profesional bilang isang engineer o management officer ng isang internasyonal na kumpanya na mula sa mga bansa sa kanluran, ngunit kasalukuyan namang nagtatrabaho sa Timog Silangang Asya. Matapos malaman ang interes ng mga biktima, madaling nakukuha ng mga scammer ang loob ng kanilang mga biktima at nakakapagsimula ng romantikong relasyon online. Gayunpaman, kalimitang tumatanggi ang mga scammer na makapagkita sa kanilang mga biktima, maging personal man o sa pamamagitan ng video call, at kadalasang nagbibigay ng iba't ibang dahilan upang maiwasan ito. Hindi rin kalaunan, ang mga scammer ay nanghihingi ng pera sa kanilang mga nabibiktima gamit ang iba't ibang dahilan. Isang halimbawa, ang mga scammer ay nagbabahagi ng malulungkot na regalong ito ay nakahold kunwari sa customs at hihilingin ng mga scammer na bayaran ang clearance or handling fee nito bago ito makuha ng kanilang biktima. Maaari rin na ang mga scammer ay nanghihikayat ng mga biktima na gumamit ng mga fake investment platforms at fake mobile apps upang mag-invest sa securities, foreign exchange, o virtual assets. Pagkatapos matanggap ng mga scammers ang pera mula sa kanilang biktima, pinuputol ng scammers ang lahat ng komunikasyon sa biktima sa pamamagitan ng pag-delete ng kanilang social media accounts, phone numbers, at email addresses. Mga paraan para maiwasan ito. Kung ikaw ay may makikilala na bagong kaibigan, mangyaring i-check agad ang friend list ng kanyang account at suriin kung kahinahinala ba ito at gamitin ang search engine para tingnan pagpapahiram o pagbebenta ng bank account sa ibang tao. Mga paraan ng panloloko. Ang mga sindikatong kriminal ay kadalasang gumagamit ng telemarketing o mga social media platform upang makapag-alok ng mabilisang kita at makapang-akit sa pagbebenta o pagpapahiram ng bank accounts. Ang iba naman ay susubukang makuha ang iyong personal credentials para makapagbukas ng bank account at sasabihin na ito ay ligtas at legal. Ngunit sa katunayan, ginagamit ng mga sindikatong ito ang bank account bilang stooge accounts para tumanggap at ang penalty sa offense na ito ay pagkakakulong na aabot ng 14 na taon at multang 5 milyong Hong Kong dolyar. Naked chat blackmail. Mga paraan ng panloloko. Ang mga scammer ay magkukunwari bilang mga gwapong lalaki sa social media at makikipag-usap sa mga babaeng biktima upang maakit sila na makipag-video chat ng nakahubad. Subalit lingid sa kaalaman ng biktima ay nakarecord na pala ang kanilang video chat. Bago makipag-chat ng nakahubad at ibang scammers, nagpapadala muna sila ng malicious links sa mga biktima para maloko sila at ma-download ang mga programa na maaaring gamitin upang tuluyang manakaw ang listahan ng mga kontak sa telepono ng biktima. At sa huli, tatakutin ng mga scammers ang kanilang mga biktima na ipopost ang kanilang nude footage sa social ay manghihikil sa biktima sa pamamagitan ng paghingi ng gift cards, cryptocurrencies, o pag-transfer ng pera sa overseas accounts. Mga paraan para iwasan ito. Huwag mag-click o mag-download ng mga programs mula sa mga hindi kilalang websites or sources. Huwag din agad-agad magtitiwala na ang iyong ka-chat ay magpapakita ng kanyang tunay na mukha at pagkatao. Online shopping fraud. Mga paraan ng panloloko.
Madalas na sinasabi ng mga scammer na mayroon silang special offer sa iba't ibang online shopping at social media platform upang maakit ang mga mamimili. Kadalasan, ito ay sa paraan ng paghahayag ng mga limitadong offer, mga nakasale, at mga serbisyo sa pagbili sa ibang bansa. Hihilingin nila ang mga buyers na magpadala. Pag natanggap na nila ang pera, ang seller ay maglalaho na lang na parang bula. Mga paraan para iwasan ito. Ang mga online shopping at social media pages ng mga sellers na ito ay nag-uumpisa pa lamang sa loob ng ilang araw o linggo at makikitang may kaunting post. Wala ring pisikal na address ng tindahan o numero ng telepono na nakapost sa kanilang page. Iba't ibang klase ng mga produkto ang ibinebenta sa kanilang page na karamihan dito ay sinasabi nilang mabenta, ngunit ang mga post ay screen captured lamang mula sa ibang online shops. Magandang komento at reviews na siyang lumilikha ng ilusyon na ang kanilang shop ay tinatangkilik ng maraming customer. Kung ikaw ay may pagdududa, mangyaring tumawag sa Anti-Scam Helpline 18222 para masagot ang iyong mga katanungan. Ito ay hotline na bukas 24 oras na nagbibigay ng agarang konsultasyon para sa mga kahina-hinalang kaso ng panloloko o panlilinlang. Mag-subscribe na sa ADCC website www.adcc.gov.hk upang makatanggap ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga modus operandi ng panlilinlang at scam alerts. Download Scammeter Plus. Ang Scammeter Plus ay isang one-stop scam at pitfall search engine. Maaari itong ma-download sa Apple App Store and Google Play Store. Maaari mong masuri ang panganib ng panloloko at cybersecurity sa pamamagitan ng pagsirain ng mga scammers ang inyong buhay.